Today, mga kapamuso, maraming salamat sa Panginoon dahil ready na ba kayo sa pasukan? Mga estudyante, mga magulang. So, nararamdaman na namin ang mga pressures ng mga magulang dahil mga pressure ng pagpapaaral. Pero yun nga, andyan naman ang ating mga nanay at ating mga tatay na Happy Father's Day po dahil sila ay ating kinikilala mga provider. So, salamat po sa Panginoong Diyos at dahil po doon, ipagpatuloy naman po natin ang ating series po ngayon. So, kung naalala po ninyo, ang ating series po ay pinamagatang. So, testing muna natin kung meron siya. Yun. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Yan, mapalad ang taong pinapaboran ng Diyos. So, hinihiling ko ang lahat na tumayo. So, mag-review lamang tayo. Kung maalala natin, so last time, Psalms chapter 1, verse 1, nung ating tinalakay. So, review tayo. Sino ang mga taong pinapaboran ng Diyos? Unang-una po, sabi dito sa Psalms chapter 1, verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisanggot sa mga gawaing masama. At sino nga po ang taong mapalad according po dito? Yan. Ay, nawala. Nasumobra ako. Yan. Pa-control nga. Sige, babasahin ko na lang. Yan pala. So, salamat. So, dito po sabi dito, ang mga taong hindi nagpapa-impluwensya sa kasamaan. According po dito sa Psalms chapter 1, verse 1. At dito po sa pagpapatuloy natin, meron pang pangalawang klaseng tao na pinapaboran ng Diyos. Alam na natin ang ibig sabihin ng pabor. Ibig sabihin, merong special na pagtangi. Alam natin na ang Diyos ay lahat tinitignan tayo ng equal. Pero hindi rin natin maitatanggi na ang Panginoong Diyos ay meron din siyang special na pabor. Kagaya ng tinatawag sa Psalms na binasa natin last week, di ba yung prayer ni David, make me the apple of your eye. Si David talagang special ang pagtingin ng Diyos sa kanya, si Moses. So merong talagang ganon. So ngayon gusto natin yung pabor na yun maranasan natin. At dito according sa verse 1, kailangan hindi tayo nagpapa-impluwensya sa kasamaan. Bakit? Dahil ang Diyos po natin ay banal. At dito po sa pangalawa po, basahin natin yung Psalms chapter 2 na, pakontrol lang. Salamat Psalms chapter 1 na ito, pero nice po ninyong malaman pa po namin, matutunan pa namin yung malalim na kahulugan nito, Panginoong Diyos, at kung paano kami magkakaroon ng benepisyo dito, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pag-a-apply ng mga lessons po dito, Panginoon. Kaya dalangin po namin ang pagtuturo ng banal na Espiritu, na sa gayon, Panginoong Diyos, ang hamon na kailangan namin gawin, sundin dito, Lord God, ay maisabuhay namin. Pagpalain niyo po kami as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Testingin natin, baka huwag tayo mawalan ng pag-asa. Ayan. So, kung yung kanina, ang taong pinapaboran ng Diyos ay yung tao na hindi nagpapa-impluwensya sa kasamaan. Alam natin, ang impluwensya, andyan lang yan sa paligid natin. Pero yung pangalawa, according dito sa verse 2 na binasa natin, basahin po natin, 1, 2, 3, go! Yan, ang mga taong ang kasiyahan ay nasa salita ng Diyos. Pwede bang patingnan nyo sa katabi nyo, paano ba yung masiyang mukha? Masaya. Mukha bang masaya yan? Malungkot? Problemado? Give yung katabi mo, your precious smile. Mukhang nagkakahiyaan sila. Yung iba, pakita nyo yung dimples nyo. Kahit wala, ipilit nyo yung dimples, ipilit nyo yan. Okay? O, yung mga may pimples na lang. Okay. So, pag sinabi natin kasi yan, di ba? So, minsan nakikita siya sa mukha natin. Nakikita natin siya. Minsan sa mata natin, nangungusap yung ating mga mata. At dito sino ang taong pinapaboran ng Diyos? According dito sa Psalms chapter 1, yung taong ang kasiyahan ay nasa salita ng Diyos. Makikita natin dito, yung sa verse 1 kanina, but his delight is in the law. Masaya ka ba tuwing nagbabasa ka ng Bible? Yes? Yes? Yes. So, di na natin, paniwalaan natin. Masaya talaga. Excited ka ba pag nagbabasa ng Bible?
Parang hindi sigurado. Yes. Yes. Kasi ito ho, no? Ito yung sinasabi ng Lord. Ito yung sinasabi ng Bible. At maging honest tayo. Dumarating sa pagkakataon, sa punto ng buhay natin, even us, mga pastors, kasi tao lang din kami, may emosyon kami. Dumarating talaga sa punto ng buhay natin na parang nawawalan tayo ng gana. And ito pa, no? Siguro pare-pareho tayo ng nararamdaman. Pag nagbabasa tayo ng Bible, bakit kaya inaantok tayo? Pero pag nagbabrowse ka ng Facebook, hindi. O kaya pag umaatake ka, di ba? Attack, killing spree. Mga ganyan, di ba? 4 na oras, ML, gising na gising. 5 minutes pagbabasa ng Bible. Huwag yung ibo ko yung katabi nyo. So, ang kasiyahan ay nasa salita ng Diyos, sumasa iyo ang pabor ng Panginoong Diyos. Bakit ba tayo nagbabasa ng Biblia? Maraming dahilan. Siyempre, number 1, di ba? Kung ang pinaka number 1 talaga dyan, nangungusap ang Diyos sa buhay natin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi natin naririnig ang boses ng Diyos eh. Bihirang-bihira sa buong mundo, bihirang-bihirang pagkakataon na nangungusap ang Panginoong Diyos na naririnig mo. Less than 1% sa buong mundo. Kung tatanungin niyo yung mga pastors, mga iba't ibang mga Kristiyano, pero ang pinaka-basic way, yung abot nating lahat na ang Diyos ay nakakapagsalita sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Kaya nga, di ba pag meron kang minamahal o meron kang crush, gustong-gusto mo na meron kang kausap. Nung panahon namin, ang ginagawa, di ba? Dahil na-miss mo yung crush mo, anong ginagawa mo? Pasensya ka na, wala akong load. Ang gagawin ni lalaki, papaloadan kita. Meron tayo only text. Meron naman only call, ganyan. Ngayon may messenger na pinapaloadan kasi gusto makausap. Kaya si Lord, ang pabor niya ay nasa iyo pag masaya ka sa salita ng Diyos kasi ibig sabihin excited ka sa Kanya. Again, the question, are you excited every time you read your Bible? Dapat yung attitude natin. So again, yung perspective dapat binabago natin. Every time we read the Bible, hindi lang tayo basta nagbabasa para matuto. Nagbabasa tayo kasi gusto nating makausap o marinig o malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At ang Biblia, yan yung pinaka-basic way na lahat tayo, pantay-pantay tayo. Kung hindi ka makapagbasa dahil is either malabo yung mata mo or sobrang busy mo, meron tayong mga audio Bible. Di ba? Dami na ngayon. Nung unang panahon, walang ganyan. Di ba? Nanay ka. Minsan ginagawa ko, naka-earphone ako. Kaya minsan, ang tagal-tagal mo sa CR, mga ganyan, makinig ka ng preaching, makinig ka ng Word of God. Yun nga lang, parang bibihira yung Tagalog na na audio Bible, kadalasan mga English eh. But anyway, yun yung isa sa pinakadahilan natin kasi gusto natin ang Panginoong Diyos mangusap sa buhay natin. At yun po ay bahagi ng bilang Kristiyano. Kaya kung mapapansin nyo, every time na parang hindi kayo nasanay kayo nagbabasa ng Bible, pero once na tumigil kayo, na-miss nyo, 1 araw, 2 araw, nalulungkot yung kaluluwa nyo. Yung kaluluwa natin nalulungkot. Kasi, yun ang kailangan. Kung ang physical na katawan natin ay kailangan ay pagkain, ano ba favorite yung pagkain? Kagaya kahapon, sinigang at nilagang baka yung pagkain namin. Kasi, so may kanya-kanya tayong favorite. Pero sa physical na pangangailangan, pagkain. Pero pagdating sa kaluluwa natin, iisa tayong lahat ang salita ng Panginoong Diyos. Ngayon, ano pa ba ano yung kailangan natin? Bakit tayo nagbabasa? Magbibigay tayo ng 2 dahilan. Ito yung dapat nating gawin. Palatandaan na talagang masaya ka sa salita ng Diyos. At ito ang kailangan nating gawin para maisabuhay natin ang salita ng Panginoong Diyos. Basahin mo natin, letter A. 1, 2, 3, go! Yan. Kaya ho tayo nasisiyahan na magbasa ng salita ng Panginoong Diyos. Ito po ay nakakatulong po, para masunod natin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Upang nakakatulong ito para masunod natin ang mga utos ng Panginoong Diyos. Alam natin, ang pinakaayaw natin, yung maraming utos. Pero hindi ho natin maitatanggi, ang Panginoong Diyos marami ho siyang utos. Minsan nagtatanong ka, Lord, ano ba yung gagawin ko?
Tingnan natin ang Biblia kasi may mga listahan niya ng mga utos bilang Kristiyano, mananampalataya ng Diyos na kailangan natin isabuhay. Sabi ho dito no, sa verse 2, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. May mga general na utos sa Bible na para sa ating lahat, kagaya ng ginawa kanina, no? Yung announcement kanina, yung mga kabataan, nag-evangelize sila. Tapos yung mga prayer meeting kanina na yan ay mga utos, bakit na natin ginagawa? Hindi lang ho para magkaroon ng programa sa church. Yung house church, bahagi po yan ng utos ng Diyos na saan man tayo dumako, kailangan ipangaral natin ang salita ng Panginoong Diyos. So, yun yung mga halimbawa na dapat mga utos ng Diyos na kailangan ay sundin natin. At alam nyo, minsan mahirap po sumunod. Pero sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, dahil may kapangyarihan siya na ang ating puso, ang ating isip ay buksan at baguhin, palambutin yung ating puso. So napakahalaga ho na nagbabasa tayo at yung perspective natin magkaroon ng pagbabago. Ano yung pagbabago? Yung pagkabagot mo, palitan mo ng kasiyahan. Kasi bakit? Gusto mong sumunod sa utos niya. At ito po yung mga dahilan, bakit ito sinisikap natin na sundin ang kautusan ng Diyos, sinisikap natin na magbasa ng Biblia. Ito po yung number one na inspiration natin. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Dahil mahal natin ang Panginoong Diyos. Sabi ho dito sa John chapter 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung mapapansin nyo, no, sinabi dito ni Jesus Christ kung conditional. Ano yung condition? Para matupad mo ang utos ni Kristo, napakahalaga yung love. Sabi pa po dito sa 16, inulit niya, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang pagmamahal sa Diyos ay napakahalaga po. Ito yung makapangyarihang pwersa na nag-uudyok sa atin para mapagtagumpayan ang katamaran. Diba yung mga sumusundo, yung mga merong mga nililigawan dyan, nakakatamad namang sumundo. Pero dahil mahal mo, babangon ka. Halimbawa, ngayong araw na to, sino dito ayaw gumising ng maaga? Mag-worship service, papahinga na lang sana ako eh. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, gumising ka, bumangon ka, naligo ka, pumunta ka ng maaga ngayon, anong makapangyarihang pwersa yon? Pagmamahal. Sinabi pa sa Bible, John chapter 4 verse 18, na yung pagmamahal cast out fear. Love drives away fear. So napakahalaga po ang pag-ibig. Kaya kung dumating yung moment na parang nababagot tayo sa pagbabasa ng Biblia, balikan natin, Lord, magbabasa ako dahil mahal kita. Gusto kong maging masaya. Hanggang sa hanggang sa maging natural na. Sa umpisa lang naman talaga. Nakakatamad talaga sa umpisa. Pag dumating yung punto na yon, 'di ba? Sabi pa po dito, mapalad, sabi sa verse 28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Mapalad ang mga taong nagmamahal at sinisikap na bukod sa binabasa, nakikinig sa salita ng Diyos, ay tinutupad ito. So kailangan basahin natin, makinig tayo sa salita ng Diyos kasi makakatulong ito sa atin para sundin ang kautusan ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, hindi namin kayang sukatin. Hindi namin kayang basahin ang puso ninyo. Pero this is the best way para masukat ninyo, ma-judge ninyo, kayo mismo, i-judge nyo yung sarili nyo. Gaano ko ba kamahal ang Diyos? Ano yung kaya mong gawin? Hindi naman inihiling ng Diyos na ipako mo yung sarili mo eh. Hindi naman inihiling ng Diyos na mula dyan sa gate na yan, pumasok ka dito na nakaluhod. Ang the basic way, ito yung na pwede mong i-judge yung sarili mo. Gaano kadalas ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Ang sarili mo lang ang nakakaalam niyan.
Ito yung sabihin na natin, pinakamadali bilang mananampalataya. Hindi ho natin pwedeng alisin ito. Kung tunay na mahal po natin ang ating Panginoong Diyos, sisikapin ho natin na sundin ang kanyang kautusan at sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang kautusan, naroroon yung ating kasiyahan. Bakit pa po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos? Basahin po natin. Number 2, 1, 2, 3, go! Yan, gusto natin magkaroon ng pagbabago. Di lamang dahil mahal natin ang Panginoong Diyos, pero ando dun yung gusto nating magkaroon ng pagbabago. Ito po yung isa sa pinakapakinabang po ng Biblia. Kaya siguro, merong mga tinatawag, so we are not saying na kayo ito, no? Tingnan nyo na lamang yung sarili nyo kasi merong tinatawag na mga carnal Christians. Yung sinasabi nila na sila'y Kristiyano, but still, kung paano sila mamuhay, ay salangat doon sa sinasabi ng mga kautusan ni Kristo. Kasangkapan, instrumento para tulungan tayo na magkaroon ng pagbabago. Ano man yung mga struggles natin, lalong-lalo na yung mga tinatawag natin, mga pet sins, na dapat ay isurrender natin sa Panginoong Diyos. Sabi ho dito sa James chapter 1, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Ito po ay hindi payo, ito ay utos. Ano yung utos? Talikuran ninyo ang maruruming gawa, alisin ang masasamang asal. Ano ba yung mga masasamang asal? Napakarami, di ba? Bilang anak, kayo ba ay mahilig magdabog sa inyong mga magulang? Tayo ba ay laging nakasimangot sa mga nasa paligid natin? Nahihirapan ba tayong magpatawad? Magagalitin ba tayo? Yung kabaliktaran ng Galatians chapter 5, 22, 23, di ba? Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat ng mga kabaliktaran na iyon. At sabi doon, mapagpagumbabang tanggapin ninyo ang salitang Anong salita yon? Hindi salita ng nag-share ng gospel sa atin, kundi yung salita ng Diyos, ang Biblia. At sabi pa po dito sa susunod na talata, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang mandaraya yan? Hindi ho mandaraya sa sports, ano? Yung, di ba, merong yung mga naglalaro ng chess. Biglang, abang pag nakatalikod, babaguhin yung pwesto, o kaya babaguhin yung mga score. Pero alam niyo po, no, sabi, hindi sapat na nagbabasa at pinapakinggan lamang natin ang salita ng Diyos. Magkakaroon siya ng pakinabang sa atin at hindi lamang sa atin, maging sa mga tao na nasa paligid natin kapag sinisikap natin na ito po ay isinasagawa natin. Kaya nga maaring maging magaling ka sa Biblia, sa brain. Pero ang pinakamahalaga dito, hindi lamang dapat sa isip natin, kundi sa puso natin. Kasi mula sa puso natin, kakayanin natin na maisagawa, maisabuhay ang salita ng Diyos. Salamat, bro. At ngayon, dugtungan pa natin. Sabi dito, basahin po natin verse 23. 1, 2, 3, go! Yan. Sino dito mahilig tumingin sa salamin? Yung mga girls ba? Kasi minsan mga girls, box office lagi CR, ano? Umaga, baka may muta ka. Kaya pagkatapos mo kumain, titignan mo kung may mga tinga-tinga ka pa. So, ang purpose ng pagsasalamin, dalawang bagay. Unang-una, alisin yung mga pangit.
Ang hirap nun, no? Pag pangit ka na, aalis ka na talaga sa salamin. Alis na ako, pangit ako! Hindi, ano ba yung tamang Ano ba yung tamang salita? Kasi pag pangit tayo, kawawa naman tayo. Alisin natin yung mga dapat na for example, yung mga tinatawag na muta, mga tinga-tinga, kaya may mga dumi-dumi ka sa mukha, aalisin mo yon. Pangalawa, bukod sa pag-aalis, meron kang idadagdag. Halimbawa, yung mga mahilig mag-makeup, di ba? Okay lang yan, mag-makeup tayo. Ako, hindi ako pwedeng mag-makeup. Masyadong makapal na foundation ang kailangan dito, no? Para tablan. So, di ba nagme-makeup ka? Nagkikilay ka, nagaganyan. Ginagamit mo yung salamin. Para mapaganda mo yung sarili mo. At dito, kinumpara ang salita ng Diyos sa pagtingin sa salamin. So kung ikaw hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nananalamin. Kasi kung salamin, tumitingin ka physical. Pero pagdating sa Biblia, spiritual mirror ito. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual reflection. Nagre-reflect ka. Nung nababasa, minsan, may mga tao, may mga nakakausap ako minsan na natatakot silang magbasa ng Bible kasi nga natatakot sila, baka mamaya, yung ayaw nilang gawin, mabasa nila doon. Bawa, meron kang kagalit, ayaw mo magpatawad, natatakot, ayaw mo buksan yung Bible, baka mamaya mapunta doon sa magpatawad ka. O kaya ginagawa naman ng iba, selective reading. Babasahin nila yung maganda lang. So, every time we are not reading our Bibles, namimiss natin yung tinatawag na spiritual reflection. Kaya sabi sa karugtong, at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis, kinakalimutan ang kanyang anyo. Di ba gano'n naman yon? Mga ganyan, Tapos sabi pa dito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So napakahalaga po kung paanong, lalong-lalo na yung mga mahilig tumingin ng salamin at mahilig manira ng side mirror. Meron ba dito? Ganda, sira-sira yung mga side mirror namin, yung mga mahilig tumingin sa salamin, i-adjust nyo yung pagmumukha nyo, wag yung side mirror, Mahal yung side, 250 pesos din yun eh. Dati nagdadrive si pastor, laging bumabagsak yung si pastor John. Di ba, yung naalala niyo yung motor niya? Laging bumabagsak yung side mirror eh, kasi yung meron mga nananalamin Imbis na yung mukha ang i-adjust, yung ginagalaw, okay? Hindi naman masama manalamin. Pero yun nga yung lesson dito eh. Kung yung physical, gusto nating manalamin, gusto natin maganda lagi ang itsura natin, lalong-lalo na sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. Every time we read the Bible, kaya ito'y tinatawag na reflection, meditation. Tinitignan natin yung sarili natin, sinasalamin natin yung karakter natin, yung mga pag-uugali natin. May mga ugali ba dapat tayong tanggalin? Ano ba yung mga ugali na dapat nating idagdag? Ganon yun. Di ba? Kung paanong inaalis mo ang muta mo, mga tinga mo, yung mga dumi sa mukha mo, ganon din yung mga karakter na dapat alisin natin, yung mga asal, ugali na dapat alisin natin bilang Kristiyano sa buhay natin, aalisin natin. At kung paanong dinadagdag natin yung mga koloretes, pampaganda, pampapogi, ganon din naman, may mga idadagdag tayo na sinasabi sa salita ng Diyos, yung mga godly characters, idadagdag natin at makakatulong ang pagbabasa ng Biblia. And this is the reason why mayroong mga tinatawag, malungkot man na sabihin, carnal Christians. It is very important na bawat isa sa atin sa tayo ng salita ng Diyos. Sino nakapanood ng balita na ito? Sa Amerika to, nag-trending to sa USA. Kasi po, so after po ng graduation niya, noon last month lang ito, hindi ko alam kung 2 weeks ago yata ito, 2 weeks ago. Pagkatapos ng kanyang graduation, ito po yung kanyang ginawa. Pumasok agad siya sa kanyang pinagtatrabahuan na Burger King sa Amerika. So, imbis, yung ibang, ano ba ginagawa niyo pagkatapos ng graduation? Magsa-celebrate kayo, pupunta kayo ng, siguro sawa na kayo sa Jollibee, no? Ano kaya? Max, ano pa ba? Paano kayo nag-celebrate? Umuwi agad? Nag-swimming? O paano kayo nag-celebrate? Pagkatapos ng graduation, di ba magkakainan kayo?
Siya pumunta sa kainan, pero hindi para kumain. Para pumasok, tumulong sa kanyang mga katrabaho sa Burger King. At ito po, no, merong nakakita sa kanya, so nasiyan siya, si Maria Mendoza pangalan, in-upload sa TikTok, and nag-viral siya, nagkaroon ng GoFundMe, at nagkaroon siya ng malaki yung perang nalikom para sa kanya. Pero hindi doon nagtatapos kasi sumikat siya eh. During his interview, hindi lang ito isang beses. Yung shinare ko nga to kay Tricia eh, kasi parang abnormal talaga siya, extraordinary. Kasi ugali niya, pumasok sa trabaho. Masaya siya na pumapasok sa trabaho kahit walang sweldo. Kahit hindi niya duty, pumapasok siya para lang tumulong. Extra mile. Kaya nyo ba yun? Sinasahuran nga tayo, nagre-reklamo tayo minsan, ang late-late naman ito, walang increase. Walang SSS. Normal naman yun, di ba? Kaya nga sabi ko nga ito, extraordinary to. Bakit? Masaya siya na tumutulong sa kanyang mga katrabaho. Para sa kanya, privilege. Again, ang point po dito, no, yung kasiyahan. Yung kasiyahan na yon, nagkaroon ng reward. Kasi bago pa mangyari ito, ginagawa niya na ito. Walang nakakakita sa kanya. At pagkatapos nangyari ito, ano nangyari? Binigay siya ng scholarship ng Burger King, $10,000. Million yata yun ngayon, ano? Tapos bukod pa doon sa GoFundMe, na instead of $5,000, nahigitan pa. Kung hindi ako nagkakamali, umabot yata ng $200,000. $200,000. Yung sa GoFundMe. Wala siyang balak na ganun. Hindi niya isip yun. Ang kanyang thinking lang, masaya siya na tumutulong sa kanyang mga katrabaho, masaya siya na pumapasok kahit nung araw na yun ay hindi siya sinisweldohan kasi hindi niya naman duty. Isipin nyo, i-apply natin yun sa salita ng Panginoong Diyos. Nakikita ng Diyos ang ginagawa natin. Bakit tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Kung nakikita ng Lord na nasisiyahan ka sa kanyang presensya, dapat malaman natin, every time we read our Bible, we are inviting the presence of God. When we praise, when we read His Bible, iniimbitahan natin ang Panginoong Diyos, yung kanyang presensya. Kaya mga kapamuso, masiyahan tayo. Maging kasiyahan natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Dahil darating ang panahon, yung pabor ng Panginoong Diyos, ibabagsak niya sa iyo, ibubuhos niya sa iyo in His time. Baka minsan, kaya tayo Lord, magbabasa ako ng Bible, gusto ko ito yung gawin niyo sa akin bukas. Gusto niyo agad meron. Just read your Bible. Maging kasiyahan natin. Pangalawa ho na kailangan nating gawin, di ba? Para ang pabor ng Panginoong Diyos ay sumaatin, bukod sa maging kasiyahan natin na sundin ang kanyang kautusan, ito pong pangalawa, kailangan natin gawin. 1, 2, 3, go! Yan sabi ho dito sa verse 2, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Kung babasahin natin itong verse 2 na ito, what is the best time na magbasa ng Bible at magkaroon ng devotion? Kasi di ba meron sa ating gabi, okay naman yun, pwede rin yun. Pero ang tinutukoy natin, best. Di ba merong good, better, and best. Morning. Kasi maa-apply natin ito eh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Hindi ito ibig sabihin na 24/7 magbabasa ka ng Bible. Kundi, yung binasa mo na yon, pag-iisipan mo yon, later on malalaman natin, alam na ng maraming ito eh. Bakit ito natin binubulay-bulay? Bakit ito tayo nagkakaroon ng Bible meditation? Ito po yung dahilan natin. 1, 2, 3, go! Dahil gusto nating ingatan ang salita ng Diyos sa puso natin. Maganda na marami tayong nalalaman sa isip natin, pero mahalaga na yung mga nasa isip natin na salita ng Diyos, umaabot sa puso natin. Sabi dito sa Psalms 119 verses 15 and 16, ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Minsan may mga bagay na hindi tayo maintindihan, di ba, sa pagbabasa ng Bible. Dito ho mahalaga yung Bible meditation. Minsan hindi mo maintindihan eh. Ano ba ibig sabihin nito? Minsan yun nga, yung bumaha dito,
Ondoy yun. 8 lang kami dito, kasama si Pastor John nun. So, ang meditation nun, Genesis chapter 6. Yun yung parang na preaching ni Pastor John nung bahari to. 8 lang kami kasi ondoy yun eh. Pero ano ba ibig sabihin nun? So, di maisip ni Pastor John, ano ba ibig sabihin nito? Tapos minsan nung nagtanong si Ate Tess, na doon siya sa kabila, di siya makatawid dito. Ilang kayo dyan? Sabi ni Pastor John, 8. Tapos biglang lumiwanag sa isip niya. Yung alam niyo parang ilaw, ping! Tapos doon na nagkaroon ng ibig sabihin ng 8. Kaya nga nauso yung C8, ganyan. Di ba yung 8, bagong simula. Kasi babalik kay Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Tapos Monday hanggang Monday, pang-8 yun, new beginning. Salvation. Kasi yung sa Genesis 6, yung kay Noah's Ark yun eh. So, ganun yung nangyari. Pag nagme-meditate ka, sa umpisa, hindi mo nauunawaan. Yung pag nagbabasa ka ng Bible, may mga bagay na hindi mo mauunawaan. Pero, when you meditate the Word of God, buong araw pag-iisipan mo sa gabay ng banal na Espiritu, magkakaroon, ipapaalam niya sa iyo ang kahulugan niyan. Di ba, maalala natin nung nagsasalita si Lord Jesus Christ sa mga parable, sino yung mga nakakaintindi ng ibig sabihin ng parables? Yung mga taong nag-i-stay. Di ba, magsasalita siya ng parable, magtuturo si Lord Jesus Christ. Graso, mag-uuwian na yung mga tao. Sino yung mga natitira? Mga disipulo, mga apostol. Tapos siya ngayon ipapaliwanag ni Lord Jesus Christ. Ganon. Pag hindi natin nauunawaan, doon tayo sa presensya ng Panginoon. At hindi ibig sabihin no, magkukulong ka sa kwarto mo. Kasi buong araw yan eh. Kahit nasa trabaho ka, pag-iisipan mo, Lord, ano ba ibig sabihin nito? Kasi yung encounter, yung mga mangyayari, i-reveal ni Lord sa'yo. And then, sabi dito, sa bigay mong kautusan, lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko upang iyong di malimot. And dito sa verse 11, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sabi natin, di ba, ang pabor ng Diyos. Kaya ho tayo, nagbabasa ng Bible, gusto natin ingatan ang salita ng Diyos at pag iniingatan natin, hindi tayo nagkakasala. At kung tayo ay lumalayo sa kasalanan, ang espesyal na pabor ng Diyos sa atin ay sumasa atin. Lahat tayo nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Pero yung gusto natin, kung paanong yung pagmamahal, yung pagpapala ng Diyos kay David, kay Moses, maranasan natin. At sa paglayo sa kasalanan, napakahalaga nun dahil ang kasalanan ho ay nagiging hadlang sa relasyon natin sa Diyos. Kaya hindi pinapakinggan ang ating panalangin. Pero pag tayo, ang salita ng Diyos ay iniingatan natin sa puso, nakakatulong ito para tayo ay hindi magkasala. Pangalawa ho, na kailangan nating bakit ho tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos? 1, 2, 3, go! Yan, ito po, konektado to sa isa, yung nabasa natin. Pero bakit ho tayo nagbabasa ng Biblia? Kasi nakakatulong po ito para maging masunurin tayo. Nakakatulong siya. Mas nag-i-struggle ka na sumunod, mas magbasa ka. Ngayon sa Senado, kanya-kanya silang interpretation ng mga ating konstitusyon about sa impeachment. So, no comment na lang, pero may kanya-kanyang opinion, pero hindi mahalaga yung opinion natin. Opinion ng mga senators. Sa kanila, ang yung mahalaga, yung sinasabi ng batas. Pero dahil may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang bias, so nagkakaroon ng misinterpretation. Pero dito ho sa salita ng Diyos, ang batayan natin ay ang Biblia. Gusto nating tuparin ang kanyang kautusan, sabi ho dito, sa Joshua chapter 1 verses 8 and 9, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Karugtong siya, no? Hindi lang siya utos eh. Pero bakit mo pagbubulay-bulayan? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Nung panahon na ito, ang Bible pa lang nila dito ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero ngayon sa panahon natin, Genesis to Revelation, applicable sa atin to.
So, bakit tayo nagbabasa ng Bible? Kasi gusto nating sikapin na tuparin ang kautusan ng Diyos. At ito yung maganda, yung pabor ng Diyos. Ito yung pabor ng Diyos. Oh. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sabi pa po dito sa verse 9, tandaan mo, ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ito yung sinasabi natin kanina. Every time we read the Bible, we are also inviting the presence of God. And every time we invite the presence of God, anong meron sa presensya ng Diyos? Kapayapaan, proteksyon, provision, lahat na ng benepisyo nasa atin. Ano man yung mangyari o may mga di inaasahan na pangyayari, panatag tayo. Kasi nasa presensya tayo ng Panginoong Diyos. Nasa piling tayo ng Panginoong Diyos. Every time we read the Bible, we are inviting the presence of God. Sabi po dito sa Psalms 119:97, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Ito po yung meditation. Pag binasa mo yung Bible verse na yon, pag-iisipan mo siya buong araw. Kaya ito yung sinasabi natin, hindi literal na babasahin mo 24/7 o 24 hours ka nagbabasa ng Bible, kundi iniisip mo yung message ng Lord na iyon. Mula umaga. Kaya maganda ho, no, nagbabasa tayo ng Biblia. The best time is morning. Pag sobrang busy ka, basahin mo lang, makinig ka, tapos pag-isipan mo na siya. Tapos bago ka matulog. Kasi pagka gabi tayo nagdi-devotion, ang amen natin, kinabukasan na. Meron ba dito? Ay, nakalimutan ko mag-amen na. Amen. Ang haba ng prayer. Wow, ang haba niyo mag-pray, ano? Mula gabi hanggang umaga. Tapos sabi pa po dito, di ko gustong matutuhan ang ugaling masama, ang hangad ko na masunod ay iyong sinalita. So we need to meditate on the Word of God. Nakakatulong ito sa atin. At dito po, no, sayang hindi pala na hindi ko na ilagay yung video dito. Kasi yung laging naikikwento sa atin ni Pastor Joe, 'di ba, yung about sa yung ginamit na salita sa meditation. Hindi ko pala na ilagay, nakalimutan ko ilagay kanina. Yung sa baka. Kasi yung salitang meditate, ito pala, yung video. Marami. Pwede ba, kaya ba natin ipalabas? Para maintindihan natin yung konsepto ng meditation. Ang ginamit na salita po dito ay haga. Yung kung paano ho kumakain ng baka. Yung mga cattles, isa po doon yung baka. May audio yan. May audio ba tayo? So, kaya kwento na lang natin. Balik natin sa umpisa. Ay, sige, okay na yan. And swallows it. Okay na yan. You have only one compartment. It is called nibbling. The cow takes small bites at a time. It is called nibbling. So, a cow first nibbles its food with the help of its sharp front teeth and swallows it. You have only one compartment in your stomachs. But the stomach of a cow has 4 compartments. Among these 4 compartments, the first compartment is the largest. All the unchewed grass gets collected in this first chamber. A cow may also swallow unnecessary things like iron nails, small pieces of wire, or even stones when it swallows grasses. These things also get collected in the first chamber of the stomach. Later, while the cow is taking rest, it brings the swallowed food back to its mouth, along with the unnecessary things like iron nails, wires, and stones. In this process, the food, along with the iron nails, wires, and stones from the first chamber, enter the second chamber before reaching the mouth. Unnecessary things like iron nails, wires, and stones are heavier than grasses, so they get collected in the second chamber. Only the grass reach the mouth. The swallowed grass brought back to the mouth is called cud. The cow
chews the cud properly with the help of its strong, flat teeth at the back of its mouth. That is called chewing of cud. The cow then swallows the chewed cud. The chewed cud passes through the third chamber and reaches the fourth chamber of the stomach. The fourth chamber of the stomach of a cow is like human stomach. Cow gets necessary nutrients from the food from the fourth chamber of the stomach. Salitang meditation, kung paano kumakain yung mga baka. Dati kasi 'di ba naikikwento ni Pastor Joe sa atin, pero ngayon di na natin kailangan mag-imagine. So meron ano yung unang compartment? So kakain muna ng damo yung baka, tapos iipunan niyo yun sa compartment number 1. Kung di ako magkakamali, ang tawag doon rumen. Tapos mag-iipon lang siya ng mga pagkain. And then pagka maglalakad na siya, pupunta na siya sa bahay nila or kulungan nila, ilalabas niya yun, papabilog-bilog yun, ang tawag doon cud. Binibilog niya yun eh. Tapos pupunta ngayon sa compartment number 2, kung saan babagsak doon yung mga nakakaing mga bakal, mga pako, mga wires. Tapos ngayon, ilalabas niya ngayon sa bibig, yung papunta sa bibig, tsaka ngayon ngangat-ngatin. Pagka nadurog niya na, ngayon pupunta na siya sa compartment number 3, compartment number 4, tapos doon na makukuha na yung mga nutrients. Yung mga bakal doon, ano yun, may ginagawa yung, kung may mga pako doon, may mga ginagawa yung mga farmers para makuha yun. Kasi hindi na isusuka yun at hindi na idudumi. So may mga ginagawa yung mga farmers doon. May isa magnet, may ipapasok na magnet. So doon, yun yung nang ginagawa ng baka. We're not saying na kainin mo literal yung papel ng Bible, hindi yun. Kundi, kung paano yung baka, ano yung unang bahagi? Kakain muna siya. Doon pumapasok yung reading. Bible reading. Ngayon, pupunta ngayon sa stomach number 1. Tapos, ilalabas niya ngayon, ngangat-ngatin. Doon na pumapasok yung second stage na Bible meditation. Hindi ka na kontento na binasa mo lang. Pinag-iisipan mo na. 'Di ba? Pagkatapos yung ngat-ngatin, pupunta muna doon sa sa compartment number 2. May mga bagay na kailangan alisin. Yun yung unang-una eh. Nagme-meditate ka ng Bible tulad ng pagsasalamin. Lord, ano ba yung gusto mong alisin ko sa buhay ko? Yung mga unnecessary things na unpleasing sa iyo. Ganon din, 'di ba? Yung may mga wires na nakakain, aalisin 'yon. Nafi-filter, napupunta doon sa stomach number 2. And then, babalik doon sa bibig. Pagkatapos, papunta sa stomach number 3, stomach number 4, compartment number 4, doon na nakukuha yung nutrients. Ganun po ang pagbabasa or pag-meditate ng salita ng Panginoong Diyos. Babasahin mo siya, pero sabi ho sa Bible, meditate on the Word day and night. So, hindi ka kasi nakokontento na binasa mo lang, kundi pinag-iisipan mo. Ano ba yung aplikasyon nito? Ano ba yung aral na itinuturo nito sa iyo? Pangalawa, ano ba ang pinapagawa ng Diyos sa akin? Base dito sa nabasa ko. Yun po ang Bible meditation. Pag ikaw ay nagbasa lang ng Bible, that's not a meditation. Kaya sa Bible meditation, reflection, kasama siya. Lord, nabasa ko na ito. Magbigay kayo ng mga halimbawa, ano ba yung mga verses? Diba, nabasa ko kanina, Isaiah chapter 40, verse 31. Those who wait in the Lord will gain new strength. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Binasa mo siya, pero hindi nagtatapos doon. Ano ba yung aral na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon? Pagkatapos ng aral, ano yung gusto niyang ipagawa sa atin? Base doon sa verse na yon. Kung titignan natin yung sa verse na yun na binanggit ko kanina, unang-una ang aral ang kalakasan ay nagagaling sa Panginoong Diyos. Ngayon, ano yung lesson? So kailangan, lagi tayong nasa presensya ng Panginoon. Huwag tayong lalayo sa Kanya kasi sa Kanya nanggagaling ang kalakasan. Ganun po ang Bible meditation. Hindi tayo nagtatapos sa pagbabasa. Katulad nung baka, yung nutrients ng binabasa natin, yung nutrients ng Biblia,
mapapakinabangan lamang natin when we meditate on the Word of God. And as we meditate the Word of God, we are inviting the presence of God, and therefore we are also inviting the favor of God in our lives. Kaya nga sabi doon sa nabasa natin, Joshua chapter 1, verse 8, di ba? Meditate on the law day and night para ano? Upang masunod mo ang kautusan at pagkatapos, you will succeed. Kasi yung favor ng Panginoong Diyos ay nasa iyo. Kaya mga kapamuso, ang hamon, let us read our Bible with joy, with delight on the Word of God. At ito nga po, no, balikan natin yung ating pinag-aralan. Summary lang po, no. Ang taong pinapaboran ng Diyos ay yung taong ang kasiyahan ay nasa salita ng Panginoong Diyos. Ang taong pinapaboran ng Diyos ay nagbubulay sa salita ng Panginoong Diyos. At bilang konklusyon, basahin mo natin. 1, 2, 3, go! Siya na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanyang salita. Napapatunayan natin na mahal natin ang Panginoon kung kasiyahan natin ng pagbulayan ang kanyang magandang balita. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang scripture song na binigyan po ng tono ni Pastor Joe. Mula po sa awit 119, verses 33 to 35. Ito po yung ituro mo, Panginoon. Ito po yung isang prayer. Itong prayer ng sumulat ng Psalms 119, verse 33. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan. At sabi, at yun ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Kaya paano mayroong ituturo ang Panginoong Diyos sa atin? If we are not reading, studying, meditating, and applying the Word of God. Sabi pa sa chorus, sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, sa utos mo naroroon ang ligayang inaasam. We read the Word of God kasi kailangan natin ng gabay. Ano ho ang description ng Biblia sa mundo? Ang description ng Biblia sa mundo, tayo ay nasa kadiliman. Kaya ho tinawag na si Lord Jesus Christ is the light of the world. Kaya ho tinawag na tayo mga mananampalataya ni Kristo ay liwanag ng sanlibutan at asin ng sanlibutan sapagkat ang mundong ito ay punong-puno ng kadiliman. At tayo ho magsisilbing liwanag sa mundong ito. At gusto mo na maging liwanag sa mundong ito, simulan natin sa pinaka-basic, Word of God. Your Word is a lamp to my feet and a light to my path. Kailangan natin pahalagan ang salita ng Panginoong Diyos, ingatan sa ating puso.